Ariana's POV. Sure ka na ba talaga na ay mo magpahatid paakyat? Tanong ni Zafir habang nakasandal sa pintuan ng kotse. Suot ang paborito niyang naka 3-button polo na para bang photoshoot kung magpakita ng abs. Tumango ako, pilit itinatago ang ngiti. Zef, apartment lang to, hindi mansyon. Baka kasi may ninja sa hagdan, hindi ako kampante. Napailing ako. Baka ikaw ang ninja. Pwede, ninja ng puso mo? Natawa na lang ako habang binubuksan ng pinto. Sige na, umalis ka na. Hindi ako aalis dito. Kasama ko si Beth. May trabaho din siya mamaya, kaya mag-uusap lang kami. Inawakan niya ang kamay ko bago ko tuluyang makapasok. O sige, pero may kondisyon. May kondisyon pa talaga. Nagkunwaring inis ako. Kapag lalabas ka kahit sandali, kahit tindahan lang yan, o biglang naisipan mong bumili ng taho, tatawag ka sa akin. Sabay taas ng kilay niya. Para alam ko kung nasa ng Reyna ko. Wow, possessive? Tinukso ko. Hindi, protective at konting seloso. Konti lang daw? Sabay kindat ko. Fine, tatawag ako. Pero paano kung malobat ako? May extra power bank sa bag mo. Nilagay ko kanina habang abala ka sa lipstick mo. Napakunot ang noo ko. Paano mo? Hoy, hindi ba invasion of privacy na yan? Huli na, sabay halakhak niya. Alam ko ring may stash ka ng choco bar sa ilalim ng extra beef mo sa bag. Namula ako. Grabe ka. Di na ako nagpapaiwan. Uuwi na lang ako sa inyo. Promise, tatawag ka? Sabay abot ng pinky finger niya. O, mag-pinky square na tayo rito. Napatingin ako sa kanya tapos sa pinky finger niya. Tumawa ako habang kinawit ang daliri ko sa kanya. Pinky square. At bago siya tuluyan sumakay sa kotse, lumapit pa siya saglit at dinulungan ako sa tenga. Pag hindi ka tumawag, malalaman mo kung gaano ko ka-creatively galit. Banta ba yan o pang rom-com line? Pareho, pero more on rom-com. Kasi gusto ko lang talagang marinig ang boses mo kahit wala ka namang sasabihin. At di ko na napigilan ang kilig sa puso ko habang pinagmamasdan siya palayo. Habang iniisip ko kung gaano kasaya ang simpleng ganitong harutan, lalo na kung kasama si Zafir. Pagkapasok ko pa lang ng silid, agad akong napatigil sa pinto. Parang sinabugan ng bomba ang kwarto. May mga damit na nakakalat sa kama, puro spaghetti straps, bodycon dress at may isang sequin na mukhang para sa isang pageant. Beth? Tawag ko. Medyo gulat ang tono. Mula sa salamin lumingon si Beth. Bihis na bihis sa isang pulang mini dress na halos hindi niya yata pang bahay. Oh, ayan ka na pala. Sakto. Aniya sabay ikot para ipakitang ang ganda ng fit ng damit sa katawan niya. Anong say mo? Pass or yes? Yes, kung pupunta ka sa club. Pero baka masyado yatang revealing yan para sa pananghalian? Biro ko habang papalapit at tinatanggal ang heels na suot. Ngumisi siya. Tigilan mo ako, may biglaan tayong lakad. A-attend tayo sa party kasama ibang katrabaho ko. Team building daw pero sa isang rooftop bar. Chill lang daw pero glam ang team. Napakunot ang noo ko. Ngayon? Tumango siya habang abala sa pagpili ng accessories. Oo, as in mamaya. Kaya ayan, sinasala ko pa kung alin dito hindi ako magmumukhang desperate pero flirty pa rin. Napaupo ako sa gilid ng kama. Beth, hindi mo naman ako sinabihan. Hindi rin naman ako na-inform agad eh. Kanina lang habang kausap ko yung manager namin. Pero come on, Ariana. Sumama ka na. You need a break. Huwag mo kong iwan mag-isa sa laot ng mga kagwapuhan. Napaisip ako. Sa totoo lang, gusto ko sana magpahinga lang ngayong gabi. Pero may bahagi rin sa akin na curious at isa pa, baka may makatulong din ito para malinis ang utak ko mula sa sunod-sunod na emosyon kay Zafir. Saglit, tanong ko. Alam ba ni Zafir na may party kang pupuntahan kasama ko? Napangiti si Beth na may pang-asar. Hindi ko pa sinasabi pero ikaw, tatawag ka ba sa kanya? Baka mag-creatively galit na naman siya. Ginaya pa ni Beth ang boses ni Zafir sabay tawa. Natawa na rin ako. Ay nako, sige na nga, tatawagan ko muna siya. Pero Beth, wag mo kong bibihisan ng masyadong, hot. Tumaas ang kilay niya. Girl, wala nang atrasan. Tonight, ikaw ang Ariana na hindi lang nanay-nanay ni Emmanuel, kundi si Ariana na mapapalingon kahit si Mr. Madrigal. Nakatitig lang ako sa screen ng cellphone ko habang paulit-ulit kong pinipindot ang call button. Nakailang redial na ako pero isa lang sumasalubong sa akin. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area.
Napabuntong hininga ko at napatagilid ng upo sa kama. Bakit ngayon pa talaga unreachable? Bulong ko sa sarili ko habang pinipilit hindi mairita. Tinignan ko ang orasan, pasado 6:00 na. Baka nasa meeting, o baka lowbat, o baka naman kasama si Emmanuel? Anong sabi? Tanong ni Beth habang sinisilip ako mula sa salamin. Hawak ang isang eyeshadow brush. Unreachable? Sagot ko sabay bagsak ng cellphone sa kama. Sabi niya, basta kung lalabas daw ako, mag-update daw ako sa kanya. Paano kung di ko siya makontak? Then, wala kang kasalanan. Ani Beth habang sinasara ang kanyang makeup kit. Nag-try ka naman, di ba? Saka kasama mo ko. Di ka naman mag-iisa. Hindi mo rin to ginusto, sinama lang kita. Napapikit ako sandali. Gusto kong maging responsable. Gusto kong tuparin ang sinabi ko kay Zephyr, pero hindi ko rin naman maikakailan na gusto ko rin kahit papanong ideya na makalabas, makihalubilo at makalimot. Tumayo ako at tumarap sa salamin. Tinignan niya ang sarili. Simpleng white blouse at denim skirt lang suot ko. Walang makeup, walang effort. Beth, ayoko ng sexy dress ha? Ngumisi siya. Di naman kita bibisa ng pang Victoria's Secret, promise. Pero bibigyan kita ng pang Ariana na mapapatingin si Zephyr ko sakaling makita ka sa party at akin lang yan. Napangiti ako ng di inaasahan. At saka una-una ang pagkakataon ngayong gabi, parang gusto ko na rin magpa-makeover. Nakatitig ako sa refleksyon ko. Wala akong makeup. Di rin naman ako nakaayos gaya ng dati kong mga gimmick noon sa probinsya. Pero ngayon, ibang Ariana nang nakikita ko. Mas seryoso, mas magulo ang isip, mas nalilito. Napahawak ako sa dibdib ko. Pilit inaayos ang tibok ng pusong kanina pa hindi matahimik. Habang inaabot ko ang suklay sa ginit lang vanity table ni Beth, di ko maiwasang mapabuntong hininga. Ariana Madrigal? Napahagat ako sa labi. Yon ang pangalan ko kapag natuloy ang kontrata. Kapag tinanggap ko talaga ang papel na inaalok sa akin ni Zephyr, ang maging legal na asawa niya at ina ni Emmanuel. Napatingin ako sa sarili kong mga mata sa salamin. Paano kung hindi pumayag si Noemi? Mahina akong bulong sa sarili. Oo, wala pang linaw kung ano ba talaga ang papel ni Noemi sa buhay ni Zephyr bukod sa pagiging ina ni Emmanuel, pero hindi ako manhid. Hindi rin ako inosente sa realidad ng komplikasyon, lalo na't babae rin ako. Lalo na't damang-dama ko kung gaano kahirap magbigay ng lugar sa puso ng isang lalaking hindi pa rin buo ang kalagayan na ibigay iyon sa'yo. Paano kung biglang bumalik si Noemi at sabihin niyang ayaw niyang iba maging ina ni Emmanuel? Mapipigilan pa kaya ako ni Zephyr? O pipiliin ba niya ako? Zephyr, mahina akong sambit sa pangalan niya. May kakaibang sakit sa dibdib kapag iniisip kong baka sa bandang huli ako rin ang masasaktan, ako rin ang matatalo. Kaya ba ngayon ko palang parang tinatabla na ako ng takot? Dahil baka kapag binigay ko ang sarili ko ng buo, saka naman niya ako bibitawan. Napapikit ako at humugot ng hangin. Di pa tapos ang gabing to at di pa tapos ang kwento naming dalawa. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Kailangan kong tuklasin ang katotohanan. Kung sino ba si Zephyr Madrigal? Kung sino ba si Noemi sa kanya at higit sa lahat? Kung saan ba talaga ang lugar ko sa piling nila? Napuno ng ilaw, musika at halakakan ng buong venue. High-end, sosyal, pawang mga personalidad lang ang nandito. Naramdaman ko agad ang kaba habang sinusundan si Beth papasok sa loob ng hotel ballroom. Suot niya ang kanyang sparkly bodycon dress habang ako nakasimple pero eleganteng itim na dress na may paslit sa gilid. Gandang gabi, Miss Beth, Miss Ariana. Bati pa ng usher sa amin. Medyo napalunok ako. Parang di ko alam kung anong pinasok namin. Ano ba tong party na to, Beth? Bulong ko. Relax. Get together lang ng mga taga-companies under Madrigal Holdings. Wala yan. Sagot niya, sabay ngiti. Pero hindi pa kami nakakailang hakbang. Naramdaman kong may humila sa braso ko. Napalingon ako at halos tumigil ang tibok ng puso ko. Alex, finally, nandito ka. Tagal kitang hinanap. Sabi niya habang hawak pa rin ang braso ko. Hindi ako makakibo ng mga oras na yon. Hinila niya ako papalapit sa isang grupo ng matatandang bisita. Formal, mukhang kilalang mga personalidad at di ko inakalang. Everyone, this is Ariana, my girlfriend. Parang nanlaki ang mundo ko sa sinabi ni Alex. Wait, Alex, pero huli na.
Nakangiti na sa akin ng mga taong kaharap namin. "Oh, she's lovely," sambit na isang babae. May tumangupat nagsabing, "Perfect match." Biglang lumapit si Beth, halatang nagulat. "Ariana, anong meron? Girlfriend?" Di ako nakasagot, pero mas lalong humigpit ang dibdib ko nang may boses na napakalamig akong narinig mula sa likod. "Ariana?" Parang tinamaan ako ng kidlat nang marinig ko yon. Dahan-dahan akong lumingon at hindi ako nagkamali. Si Doña Esmeralda. Nakasuot na eleganteng emerald green gown, mataray ang mata at nakataas ang kilay. Hindi ko alam kung gulat o galit bang nakikita ko sa mukha niya, pero isa lang sigurado ko. Hindi niya inaasahan na makita ko dito. "Doña Esmeralda?" Halos pabulong ang boses ko. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong niya. Di na itago ang tensyon sa tono. Napako ang mga mata ko sa kanya, parang ayokong huminga. Ang utak ko sabog, ang puso ko lalo na. Hindi lang dahil nandito si Alex, kundi dahil siya ang mommy ni Zephyr. Paano kung malaman niya na may kontrata sa pagitan namin ng anak niya? At paano kung makaabot to kay Zephyr mismo? Maniniwala kaya sa akin si Zephyr? Humigpit ang hawak ko sa baso ng juice habang nanatili pa rin nakatayo si Doña Esmeralda sa harap ko. Di pa rin nawawala ang tensyon sa kanyang mga mata habang si Alex tahimik na pinapanood lang ang nangyayari. Tumikim si Beth sa gilid ko. "Girl, I think kailangan nating paupo." Di pa ako nakakakilos nang biglang nagkagulo sa entrance ng ballroom. May mga babaeng kilig na kilig, may iba namang naglabasan na agad ng cellphone. Napalingon ako. Curious lang sana ako kung sinong dumating, pero parang may malakas na bombang sumabog sa dibdib ko na makita ko kung sinong nasa entrada. Si Zephyr, at hindi lang siya nag-iisa. Kasama niya si Noemi. Mas lalong sumikip ang dibdib ko na makita kong nakahawak si Noemi sa braso ni Zephyr. Malapit, maangkin, para bang walang ibang babae sa paligid kundi siya at ang mas matindi, ngumiti si Zephyr. "Good evening, everyone," bati pa niya. At sa paglapit nila, tuluyang bumulong ang mga tao. Ilang camera phone ang nag-flash. Wow, mag-asawang Madrigal! Ang ganda pala ng wife ni Zephyr, so elegant. "Ako po si Noemi Madrigal," anang babae. May kumpiyansa at lambing pa sa tono nito. Inawakan pa niya ang braso ni Zephyr na para bang sinasabing akin to. Halos hindi ako makahinga. Mag-asawa? Akala ko ba hiwalay na sila? Bakit ngayon bigla niya itong ipapakilala sa harap ng maraming tao? At bakit parang proud na proud pa si Zephyr na iparada si Noemi? Tumigil ang oras, tumigil ang mundo ko, at sa gitna ng magulong bulong-bulungan, parang ako lang ang walang alam sa party na to. Parang ako lang di bahagi ng kwento ni Zephyr Madrigal. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Nakatayo lang, walang kibo, habang pinapanood ko kung paano ngumiti si Zephyr sa mga tao. Habang nakapulupot sa braso niya si Noemi. Tila ba ako ang bisita sa party na ito at silang dalawa ang bida. Hindi ako umiiyak, hindi rin ako nagsasalita, pero ramdam kong may kung anong mabigat ang bumagsak sa dibdib ko. Parang may gumuhit na matalim sa puso ko, pero pinipilit kong pakalmahin ang sarili ko. May tiwala ko kay Zephyr. Ulit-ulitin ko man yun sa isip ko, hindi ko mapigilang masaktan. Dahil kahit ilang beses kong paniwalaan ang dahilan ng puso ko, iba pa rin ang pinapakita ng mga mata ko. "Girl!" Bulong ni Beth. Halatang naalala lahat ng sinabi ko tungkol sa amin ni Zephyr. Umiling ako. "Okay lang ako," tipid kong sagot. Hindi ko kaya na gumawa ng eksena. Hindi ako ganong klase ng babae. Hindi rin ako tanga para kaagad mag-isip ng masama. Alam ko may dahilan si Zephyr. May rason kung bakit niya ginagawa ito. Pero masakit. Masakit makita siyang may ibang inaakbayan. Masakit isipin na baka ako lang pala ang naniniwala sa amin. Tumango lamang ako kay Beth saka lumingon sa waiter na may dalang tray ng alak. "Pahingi nga," mahina akong sabi. 1, 2, 3 baso. Gabi ng pagpapakawala. Kung hindi man niya ipaliwanag ngayon ang lahat, baka bukas o baka hindi na. Pero ngayong gabi, iinumin ko lahat ng sakit. At kung sakaling makita niya ako na wala na sa sarili ko, baka doon niya ako makita sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Magpapakalasing ako. Bulong ko kay Beth habang pinapanood ko pa rin si Zephyr at si Noemi. Hindi ko na kaya, sobra na. Hindi ko na alam kung bakit siya nandito at higit sa lahat. Bakit siya may kasamang iba?
Are you sure, girl? Tanong ni Beth, halatang kabado. Tumango ako. Wala akong ginawang mali, pero ako nasasaktan. Ako lang naman ang nilagay sa alanganin. Kinuha ko ang isang baso ng alak sa tray at nilaklak iyon na parang tubig. Sunod-sunod, lasing kong lasing. Kung hindi niya ako kayang ipaglaban, edi paglalaban ko na lang sarili ko sa sarili ko ring paraan. Habang ramdam ko, uminit ang pisngi ko. Natanaw ko si Alex sa kabilang bahagi ng venue. Bigla akong napangiti. Gusto mo ng gulo, Zephyr? Sige. Baka nakakalimutan mong hindi lang ikaw ang may karapatang magdala ng babae. Dire-diretso akong lumapit kay Alex at nang makita niya ako, ngumiti ito. Ariana, you look stunning. Anito, hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Niyakap ko siya sa braso, gaya ng ginawa ni Noemi kay Zephyr kanina. Talaga ba? Malandi kong sagot habang pinapakinggan ang sarili kong tono. Lasing na nga ba ako? O baka masyado lang akong nasasaktan? Napalingon ako sa direksyon ni Zephyr at doon ko siya nakita, nakatingin. God! Babe, di ba sabi mo, papakilala mo na ako sa tita mo? Tanong ko kay Alex habang may pilyang ngiti sa labi. Nagulat naman siya, ngumiti pa rin si Alex. Of course! At sa gilid ng mata ko, nakita ko kung paano nanigas ang panga ni Zephyr. Nangingitim ang tingin. Napamura yata siya. Ayos lang. Mas maganda nga kung mainit ang ulo mo ngayon. Ngayon mo mararamdaman kung paano nasasaktan ang puso ko. Hindi ako masamang babae, pero ngayong gabi, ako ang pipili kung paano ako masasaktan at paano ako nalaban. Isa pa nga, isa pa. Sigaw ko habang kinukuha ang panibagong baso ng alak. Hindi ko alam kung pang ilan na to, basta ang alam ko, nagsiselos ako. At masakit. Tangina talaga, Ariana. Huwag kang tanga. Huwag kang martir. Ipakita mong di ka apektado. Yan ang mantra ko. Habang pinipilit kong ngumiti at makipagbiroan kay Alex, pero sa totoo lang, parang may nakabarang tinik sa lalamunan ko at hindi iyon alak. Sakit yun. Sakit na hindi mo na po pwedeng iiyak. Ilang sandali pa, habang isinusubo ko pa sanang isang fried shrimp, may mainit na kamay na biglang pumigil sa pulso ko. Aryan, hindi ko na kailangan ng intro. Kilala ko ang boses na yon. Napalingon ako. Shit, si Zephyr. At hindi lang basta si Zephyr. Malalim ang mata, maitim ang noo, mukhang di tatawa kahit itickle mo. Nakatitig sa akin na para bang ako ang pumatay sa aso niya. Ano ba? Tanong ko. Di mo ba nakikita? Bonding kami ni Alex. Di siya sumagot, umirap lang. At bago pa ako makalapag, bam! Parang may teleportation na nangyari. Sa isang iglap, nasa isang sulok na kami ng venue. Paano niya ako nailabas? Bakit ang lakas nito? Zephyr! Sigaw ko habang nagpupumiglas. Pakawalan mo nga ako. Hindi ako manok, nakakalabanin mo sa sabungan. Tumigil ka nga, Ariana. Mariin niyang bulong. Umiinom ka na naman. Ha? Eh ikaw, pinakilala mong asawa si Noemi tapos ako bawal maglasing? Ang unfair mo. Ariana, alam mo ba kung gaano kasakit yon? Doon ako natahimik. Nagsasorry pa nga ako sa utak ko kasi baka mali ako ng duda ko sa'yo eh. Tapos boom, si Noemi pala ang asawa mo? Tapos nakaakbay ka pa eh ako. Ako si tanga, ayun, naka-solo table at umiinom. Tumigil ka na nga. Hindi ako titigil, hindi ako... Ariana! Napanunok ako nang yamuko siya sa akin. Napakalapit, halos magdikit ang ilong namin. Kapag hindi ka pa tumigil sa kadadaldal mo, panunodyo ko pa. Ipapakain ko sa'yo yung jumbo ko. Biglang natahimik ang utak ko. Hala, jumbo? Umiling siya, galit pa rin ang mukha. Oo, yung jumbo hotdog na niluto ni Beth kanina. Di ba ang sabi mo ayaw mo ng spicy? Baka mamaya hindi mo kayanin. Akala ko kung ano na. Napasingap ako sa sobrang inis at tawa at inis ulit. Zephyr Madrigal, sigaw ko. Kala mo kung ano na ha? Diyos ko, tumigil ang puso ko. Ngumisi siya sa unang pagkakataon ngayong gabi. Ayos lang, at least huminto ka na sa kakadaldal mo. Umirap ako pero sabay tawa. Alam mo, sana ikaw na lang yung ininom ko para kahit sakit sa ulo ka, sweet ka pa rin sa huli. Pwede rin, aniya. Pero warning lang,
Ako yung klase ng alak na hangover mo habang iniinom mo pa lang. Nasaan na tayo? Tanong ko habang nakasandal na ako sa loob ng kotse ni Zephyr. Nakapikit ng isang mata at halos magdrama ng telenovela sa tabi ng bintana. Saan mo ako dadalhin? Zeffy boy? Napailing siya habang hawak ang manibela. Ang isang kamay niya hawak pa rin ng tubig na binili niya sa convenience store. Uuwi na tayo. Hindi ka na dapat umiinom ng ganito, Ariana. Ha? Ayoko pang umuwi, gusto ko pang uminom. Saan ang inuman? Ako magdadala ng pulutan. Bulalas ko habang pabiglang naupo ng tuwid. Napatingin siya sa akin. Singkit ang mga mata. Ariana! Sumimangot ako sabay labas ng dila. Ano ba? Bakit ba hindi ako pwedeng magsaya? Ikaw nga may asawa ka na, may hotdog ka pa? Tumikhim siya. Mukhang kailangan mo talagang makatikim ng hotdog ngayon para matauhan ka. Tsaka napakakulit mo, ikaw na ang asawa ko. Magsasalita sana ako sa sinabi niya, ngunit natauhan na naman ako. At bukas ko na rin ipapaliwanag yung nangyari kanina. Napalingon ako agad sa kanya. Ano? Ngumisi siya. Yung tipo ng ngiti na hindi mo alam kung totoo o mapanira ng dangal mo bilang babae. Sabi ko, itutuloy ko yung sinabi ko kanina. Aniya habang dumudungaw sa akin. Napakakalma ng boses. Gusto mo talaga, ha? Yung tunay na hotdog, Ariana. Biglang dumilim ang paningin ko. Hindi dahil sa kalasingan kundi sa takot na may maganap na hindi ko kaya. Zephyr, bastos ka? May asawa ka na, ako pa talaga yung papakainin mo ng hotdog mo? Tawang-tawa siya habang napapalingon ako. Relax ka lang. Gusto ko lang malaman kung kaya mo talagang uminom. Mukhang isang kagat lang ng jumbo hotdog matatauhan ka na. Totoo ba yan? May dala kang hotdog? Tanong ko, kunot ang noo. Ngumiti siya sabay abot ng ziplock bag mula sa compartment. Ito hotdog, spicy pa. Gusto mo? Napanganga ko. Tangina, literal pala talaga yung hotdog. Akala ko, oh my gosh. Ako na naman yung greed-minded. Bigla akong natahimik, nahihiya, pero hindi ako papatalo. Fine, sabi ko. Kakainin ko yan, pero dapat ikaw din. Sabay tayo. Napatingin siya sa akin. Tuwid ang tingin. Sabay tayong kumain ng hotdog? Oo. Tahimik hanggang sa ngumiti siya. Fine, pero warning lang. Kapag nalaglag yung ketchup mo sa damit, ako ang magtatanggal ng blouse mo. Napamalagat ako. Zephyr! Ngumisi siya habang nagmamaneho na ulit. Ano ba? Concern lang ako sa kalat mo. Habang nakaupo ako sa kahoy na upuan ng restaurant na ito na parang bahay sa probinsya, ramdam kong unti-unti nang humuhupang epekto ng alak sa sistema ko. Nakakapanibago. Tahimik ang paligid. May halimuyak ng mainit na sabaw at tinolang manok. Tila ba pinilit lang ni Zephyr na ilayo ako sa gulo at ingay ng lungsod, pati na rin sa mga matang kanina'y nakatingin sa amin ni Noemi. At sa kanya, Noemi, bumalik sa isipan ko ang eksena kanina sa party. Ang kamay ni Noemi sa braso ni Zephyr, ang pagpapakilala niya rito bilang asawa, at ang mga mata ng mga bisitang halos sumambulat ng excitement habang kinukunan ng litrato ang dalawa. Parang eksena sa isang teleserye. Ako yung third party na hindi invited sa script. Pero eto ako ngayon, kasama ni Zephyr at pinapasabawan. Sabaw ka muna, baka magsuka ka mamaya. Seryoso niyang sabi habang ramdam ko at tinutulungan niya akong hawakan ng mangkok. Di ako kaagad nakasagot. Tumango lang ako, tahimik. Tahimik akong sumusubo ng sabaw. Ramdam ko ang init sa lalamunan, pero mas mainit ang tanong sa isip ko. Bakit sila magkasama ni Noemi? Bakit hawak niya yun sa braso? Bakit tila may kailangan akong tuklasin? Okay ka lang? Tanong niya. Bahagyang lumambot at pinagmasdan ako. Napatingin ako sa kanya, biglang bumigat ang dibdib ko. Gusto ko siyang tanungin. Gusto kong malaman ang totoo pero may takot. Kasi baka masaktan lang ako sa maririnig ko. Imbes na sumagot nga ako, nag-iwas ako ng tingin. Nagkunwaring abala sa paghigop ng sabaw, tahimik hanggang sa bigla siyang bumasag sa katahimikan. Gusto ko na tayong magkasama sa isang bahay. Parang may sumabog sa loob ko. Napatingin ako agad sa kanya. Ha? Matalim ang tingin niya. Walang biro sa mukha. Magsama na tayo. Iwan mo na yung trabaho mo bilang isang tourist guide. Ako lang bahala sa'yo.
Bantayan mo lang si Emmanuel. Ayoko lang malayo kayo sa isa't isa. Nagbago ang tibok ng puso ko. Mabilis. Halong kaba, halong kilig, pero higit sa lahat, gulo. Bakit bigla? Tanong ko. Dahil ba sa kontrata? Dala ko yung napili mong asawa sa papel? Hindi siya sumagot agad. Tumayo siya at lumapit sa akin. Yumuko siya para pantayan ang level ng tingin ko. Nakasandal ang kamay niya sa lamesa, malapit sa kamay ko. Hindi lang dahil sa kontrata. Gusto ko nang makasigurado na nasa tabi ko kayo. Lalo ka na. Hindi ko alam kung maguguluhan pa ba ako o matutuwa. Dahil kahit may kontrata na kami, hindi ko inaasahan to. Hindi ko akalaing siya mismo ang magsasabi na magsama na kami. Pero may isang parte sa puso kong nagtatanong pa rin. Paano si Noemi? At bakit parang may tinatago si Zephyr? Hindi pa ako handa, pero eto siya. Parang siguradong sigurado.